pray. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong biyaya sa amin ngayong oras po na ito, and we pray for your grace. Natutulungan niyo po ang bawat isa na mapaalalahanan ng importansya, Panginoon, naman ng biblical counseling. Nawa sa mga aaralin po namin, aming pong maalala ang mga importanteng katuruan po ninyo sa amin. At nawa tunay po namin kayong maluwalhati sa aming pagtulong sa aming mga kapwa in terms of counseling, O God, dahil kailangan po ito ng aming mga kapatiran, Panginoon Ama. So tulungan niyo po kami. This we pray in Jesus' name. Amen. So actually, napaganda actually yung pagpunta namin sa Palawan dahil with their situation, parang mas nakita namin yung pangangailangan talaga ng biblical counseling. Kasi parang maging sa groupings namin at that time, dumaan din sila in terms of biblical counseling dahil maraming mga katanungan. Hindi ko lang alam sa inyo, totoo ba, meron naman may mga katanungan naman per group sa mga youth workers. So mainly, ito po yung gamit noon. Sa ating church, as bilang mga mananampalataya, mahalaga na ang ating tuon sa ating pagsagot sa bawat tao na may mga sitwasyon na kanilang kinakaharap ay maging biblical. So yung ibang tao, maaaring isipin nila din, nagbabasa naman ako ng Bible, may alam na ako, may pag-aaral na ako. Pero mahalaga po ang ating pag-aaral. Kaya nga I-encourage everyone to continue this dahil ito po ay part ng ating buhay bilang mga mananampalataya at magiging kagamit-gamit para sa ating pamilya, para sa ating church, para sa lahat ng mga tao na iaalaw ni God na ating makasama. Kasi the way we talk, it's not just about, alam ko tong Bible na ito, o kaya magbibigay ka ng biblical verse sa kanila, pero may nilalaman pa po ang lahat ng ito na ating aaralin sa mga darating pang pag-aaral. Okay? So, biblical counseling is counseling first. Sabi nga dito, unang-una, first, biblical counseling is counseling, a personal ministry to help those struggling with personal and relational problems. Okay, lahat ba tayo may personal problems? Lahat tayo actually. Relationship sa asawa, sa anak, kapitbahay, kaibigan, ka-church, trabaho, eskwelahan. So, i-list na po natin ang lahat. Lahat po yun, may mga personal concerns po tayo dito. So, it is a personal ministry to help. So, lahat po ba tayo kailangan natin ng tulong? Alam niyo, ang pinaka-importante para sa ating church, yun palagi na, inaral na ito lalo na ng mga kababaihan sa atin, nagturo dati si Salin about, ano yung tinuro ni Sister Salin? Accountability. Okay. Biblical accountability is important dahil ito po ay hindi siya yung tamang paninaw ng iba, ay kailangan ko sabihin lahat. Hindi. Ito ay pagtulong sa ating kapwa. Para sa self-servant, accountable tayo na pinapaalam natin yung ating sitwasyon sa ating buhay. Okay? So, kasi lahat tayo, in some way, hindi naman lahat, hindi naman kailangan detalyado. It will depend on you. Pero maganda na sila din ay accountable tayo, transparent tayo, na lahat tayo kasi, in reality, may sitwasyon. Ngayon, ang problema ng maraming mga Christian ay ma-pride. Gusto kasi natin lahat ipakita, okay ako. But in reality, lahat po tayo may mga sitwasyon. Parang ako, may mga sitwasyon din ako. At nung kasama ko si Pastor Oscar, nung nag-drive ako going to Manila, to Bulacan, and Bulacan to Manila, ang dami ko po na-open up sa kanya ng mga suliranin ko. Sinabi sa kanya, problema ko dito, sitwasyon ko sa church. At naghihingi ako ng advice sa kanya, ng tulong sa kanya na, so, tingin niyo po ba tama yung ginawa ko dito? Ano po ba matingin niyo mga kailangan ko pang gawin? Meron bang bagay ba ako na hindi ko nagawa na dapat kong gawin? So that is accountability. Kasi we have to be honest sa mga sarili, kailangan natin ng tulong. We need help. Kaya nga dito, sinasabi sa definition, a personal ministry to help. Ngayon, may mga kapatiran tayo, parang si Pastor Oscar, na nakakatulong po sa akin to help me in my personal and relational problems. Bahagi po ito. So, kapag kinausap ako ni Pastor Oscar, ako nagpapa-accountable sa kanya, ang ginagawa niya ngayon sa akin is biblical counseling. Di ba? Ang ganda? So, when it is applied, I am strengthened, I am encouraged, I am renewed, and then ngayon, may vigor ulit ako na humarap sa aking mga struggles in life
na akin itong mahaharap dahil nabigyan ako ng wisdom ng ating Panginoon. Sabi nga din po, it helps specific individuals, couples, and families to know Christ better and handle life in God-pleasing ways, whatever their situation. Biblical counseling is conversational, interactive, person-specific, goes beyond public preaching or teaching. So it goes beyond. Kasi minsan, ang akala po ng maraming mga Christians, ay nakakapakinig naman ako ng preaching every Sunday, teaching every Bible study, okay na ako. Hindi po ganon. We have to be ready na kahit na sino man, actually, ang biblical counseling is for everyone. Di ba, naaral na natin before. Okay? May specific na situation na problem ng isang tao na pastoral ministry na talaga ang kailangan o kaya self-servant po natin ang mag-handle. Pero sabi nga, it goes beyond public preaching or teaching. Kasi kailangan po natin talaga ng, alam mo yun, one-on-one na tulong ng ating kapatiran. It is personal, a ministry of one person to another person. So it's one-on-one. Okay? So mahalaga po ito sa ating buhay. Kailangan po natin talaga, alam mo yun, yung, parang yung mga pastor na lumalapit sa akin sa Palawan, praise God nga, dahil ang dami naming marami akong kasamang pastors at meron pa pong mga steering committee ng hierarch na nandoon, nalalapitan at nabibigyan namin sila ng specific help. Kasi kailangan po nila yun. So, yung picture ko regarding that situation, gusto kong i-picture nyo sa inyo din na tayo na sa church, hindi porket tama, sabi ko nga sa inyo palagi, di ba? Hindi porket tama yung theology and doctrine natin, okay na kayo. Minsan ganun eh. Nire-relate nyo yun sa pinangahawakan natin. But in life, dapat po nating makita na hindi lahat ito na i-apply talaga sa buhay, kaya kailangan natin ng tulong ng bawat isa. So kailangan po natin, sabi nga, more broadly, it is through biblical friendship, wise one another care, or intentional helpful conversation. Kahit po sa mga kwentuhan, usap-usap lamang, ito po'y makakatulong para sa ating lahat. So, what do biblical counselors do? Unang-una, they listen. Okay? Proverbs 18, nawawala po yung aking teaching, nag-save ako at hindi ko na naman siya na-save. At napakaganda po nung aking sitwasyon ngayon. So, Proverbs 18:13. Sabi po dito, if one gives an answer before he hears, it is his folly and shame. So, ibig sabihin lamang dito sa Proverbs 13, pinapaalala sa atin, habang siya'y nagsasalita, huwag kang papasok. It will be for your folly and shame. Okay? So, better to listen. Kaya nga mas maganda palagi makinig lang tayo sa mga sinasabi ng ating mga kinakaunselan. So, talagang kailangan dito self-control. Minsan may naiisip kagad tayo eh. Pero dapat maging handa tayo na makinig. So, learn to listen. Okay? Good listeners will be good counselors. Kasi makukuha mo lahat ng idea o situation o kung ano man yung context na kanyang pinagdaraanan. Kaya nga maganda eh, when you listen, you try to assess and then ask questions. Teka lang, anong konteksto niyan? Sino to? Anong sitwasyon to? Kailan to nangyari? So makinig ka lang ng makinig. So input ka dapat ng input. Okay? Kailangan marunong po tayong makinig. Okay? Number 2, they insightfully draw out the purposes of a person's heart. Okay? Sabi po sa Proverbs 20, verse 5, the purpose in a man's heart is like deep water, but a man of understanding will draw it out. Aalamin natin. So, hindi ka lang dapat in counseling, sa pakikipag-usap sa kanya, na parang may sinabi siya, i-judge mo na kagad. Katanungin mo siya, okay? Bakit mo nagawa yan? Ano yung intention mo? Ano yung naisip mo? Ano yung nararamdaman mo? Okay? So, you draw out the person's heart. Kasi the problem is not the problem is the heart. So, dapat madaling tandaan yun, ano? The problem is it's not the problem is the heart. So, ang problema na dapat natignan natin maigi ay ang puso ng tao
kung bakit siya nandoon sa sitwasyon na yon, bakit ganito ang nangyari sa kanyang buhay. So alamin po natin yung kanyang puso. Okay? Thirdly, what do biblical counselors do? They lovingly speak gospel truths to help people grow in Christ. Mamaya aralin po natin ito more specific in this aspect. Okay? Sabi po sa Ephesians chapter 4, mahalaga po ito, mahalaga na ating tignan sa ating buhay na yung pagsasalita natin dapat puno ng pag-ibig, hindi yabang. Okay? Hindi yung parang alam ko ito, ikaw hindi. Okay? Sabi po sa Ephesians 4:15, rather speaking the truth in love, okay, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself in love. So, ito natin, love, ang focus ng heart natin, love, gracious po tayo, merciful po tayo, understanding po tayo, para matulungan po natin yung ating kinakaunsilan na tunay na lumago kay Kristo Jesus. Hindi lang talikuran yung kasalanan. Kasi maganda na makita niya na may pag-asa kay Kristo Jesus. Naalala niyo yung preaching kanina. So, makasalanan ng tao, nagpo-fall siya into sexual immorality. Sino yung kailangan ng taong ito? Si Kristo Jesus. So, ganun din tayo. Ang tuon palagi natin, kapag meron tayong binibigyang payo na biblikal, ang ending palagi natin at atong tuon natin, nakasagutan sa kanilang sitwasyon, ay si Kristo Jesus. Okay, kung kunyari daw ito ay character problem sa sitwasyon niya, kung paano siya dapat tumugon sa bawat sitwasyon, ay dapat maging lumalago siya sa wangis ni Jesus. Susunod is they wisely instruct and teach. Okay, may karunungan sa kanyang pagtuturo o pagbibigay instruction sa ating tinutulungan o binibigyan ng counsel. Dahil mahalaga po na may wisdom po ang bawat instructions na binibigay natin sa kanila. Sabi dito sa verse 14 ng Romans 15, I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another. So payo po ito ni Paul sa mga mananampalataya. Dapat daw tayo, sa kanyang pagkakasabi dito, able to instruct one another. So Brother Jay, may problema ako, dapat ma-instruct ko siya ng tama. Kunyari daw, may lalapit sa inyo, no? May lalapit kunyari daw kay Sister Elaine, lalapit kay sa kanya yung kanyang member ng kanyang cell. Dapat able to instruct. Okay, si Sister Glory, dapat able to instruct. Ibig sabihin, paano ba tayo lumalago in terms of wisdom? Sa pagkain? Sa Word of God. Sa instructions din ng ating Panginoon through His Word. So the more you read, the more you study, the more you learn the Word, the more you are able to instruct. So kung hindi ka nag-aaral, hindi ka nagbabasa, hindi ka nagbibigay oras sa salita ng Diyos, ano sa tingin ninyo, mabibigay niyong instruction galing saan? Sa sarili. Mahalaga po ito. Okay, so when we instruct, it should be wisdom from God. Okay? Susunod, they comfort those who suffer. Yung 2 Corinthians is about comforting the suffering. Okay? Dapat i-comfort natin sila. Hindi natin sila bibigyan ng parang at the end, parang guilty sila o mas lalo silang na-depress. Binigyan mo ng counseling tapos walang comfort. Parang kunyari, naalala niyo yung storya ko kaninang umaga dun sa babae? Masakit talaga. Yung malaman niya yung katotohanan na hindi biblical yung naging response nilang mag-asawa, pastor pa naman yung kanyang asawa, syempre devastated siya. Talaga malungkot siya. Nakikita ko sa mukha niya eh. Palagi ko siya nahuhuli kapag nakatingin siya sa akin eh. Parang, alam mo yun, nagigilty siya. Which is good kung may guilt. Kailangan lang niyang gawin, mag-repent. Pero yun nga, after giving her wise instruction, hurtful words, which is, gano'n naman po talaga, dahil truth po yung sa aking itinuro sa kanya, may comfort. Okay? Sabi ko sa kanya, ate,
hindi mo pa naman din kasi alam talaga kung ano dapat ang inyong gawin bilang mag-asawa, kahit na ang asawa mo ay pastor, siguro talagang lack talaga sila in terms of knowledge and understanding of the Word, kaya din naman tayo pinapadala doon ng ating Panginoong Diyos para makatulong sa kanila. May comfort. Sabi ko sa kanya, may pag-asa. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, may kapatawaran po kay Kristo Jesus, kailangan nyo lamang pong lumapit sa Kanya. Huwag niyo sasabihin, okay lang yon. Lalo na kung may kasalanan, okay lang yon. Huwag niyo sasabihin, okay lang yon. Hindi okay kay God yung ginawa niyang kasalanan. Sabihin niyo palagi, hindi maganda man ang naging sitwasyon mo at nagkasala ka man, pero may kapatawaran kay Kristo kung ikaw ay magpapakumbaba at lalapit. Kasi wrong notion yun eh. Hindi comfort yun. False comfort, false assurance. Na parang, ay okay lang pala, bakit mo ko pinagsabihan? Kasi di ba minsan tayo ganon, okay lang yon. Ayaw mo na, okay lang yon. Hindi kung kasalanan, kasalanan yan. Pero mag-repent ka, bumalik ka sa Panginoon at may kapatawaran. Okay? Isa pa, sabi nga, they restore, tama ba nandito yun? They restore in gentle, humble ways those overtaken in sin. So kung sila man ay nagkasala, i-restore natin sila with gentleness and humility. Why humility? Kasi tayo din ay nagkakasala. So hindi natin pwede samang i-judge sila only because of grace, kung hindi dahil lamang sa biyaya ng Diyos, kung bakit hindi natin nagagawa yung nagawang kasalanan ng kapatiran natin o kung sino man yung kinakaunsilan natin. So dapat may humility tayo. Okay, at the same time with gentleness. Hindi nga po maaskad, hindi po matapang, pwedeng maging firm. Okay, kung matigas ang ulo, firmness dapat ang ipapakita. Hindi yung parang tamang matigas ang ulo. Magbabait ka naman, sumunod ka, no. Ang tigas ng ulo. Minsan, firmness. Alam niyo yon, nakukuha niyo yon. Di ba sa parenting, hindi naman palagi sa parenting sabihin mo sa anak mo, ang tigas-tigas na ng ulo, ay, anak, huwag mong ulitin. Uy, anak, huwag mo ulit-ulitin, ha. Uy, huwag mong ulitin. Wala, paluin mo na. O kaya, pagsabihan mo na kaagad, that is not right. Yun. Kumbaga, firm voice. Not with anger, pero alam mo na hindi na tama yan. You have to stop. Si Paul, ganun si Paul. Do you want me to come to you with whips? Di ba? Ano sabihin ni Paul? Ako, hindi ko pa nga sinabi sa inyo yun eh. Anong gusto niyong gawin ko? Meron ako ditong pamalo? Di ba? O kaya pag kunyari daw, nagka-counseling ako, matigas ang ulo, maglalabas ako ng baseball bat. Diba? Parang hindi ganon. Siyempre dapat with firmness. Okay? Kasi ang ating Panginoong Diyos, firm si God, di ba? Paano tayo dinidisiplina ni God? Pitik lang, minsan matinding disiplin, di ba? Marami na ako nakita na dinisiplina ng Panginoon ng napakatindi. Okay? Kaya with gentleness, oo, pero with firmness also, kapag talagang matigas ang kanyang puso na. Okay, panghuli, turn back those who are turning away from Christ. Tulungan natin silang bumalik. Huwag tayo parang tamang mawawalan ng pag-asa. Ay, wala nang pag-asa tong taong tong kausap kong to. Yan na lang natin. Yan na natin siya. Bahala ka na lang. Hindi. Sabi dito, turn back those who are turning away from Christ. Kaawaan po natin sila. Sabi po dito, sa James chapter 5, ayoko nang tumingin ng ganito, mas magmumukha ko matanda. James 5:19, my brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Ang ganda, no? If you help someone to go back to Christ, ang laki-laki pong blessing po ito, you are saving the soul of that person, not allowing him to fall into death, and at the same time, cover a multitude of sins. So tulungan po natin sila. Okay? So ito po yung mga bagay na dapat na ginagawa po nating mga biblical counselors. We listen, we insightfully draw out purposes of the person's heart, we lovingly speak gospel truths to help people grow in Christ, we wisely instruct and teach, we comfort those who suffer, we restore in gentle, humble ways those who are overtaken in sin, we turn back those who are turning away from Christ. Maganda ba yon?
Kaya lahat po kayo dapat maging biblical counselors. Kaya po tayo dito, inaaral natin ito at least twice a month para po ma-encourage ko po kayo na sundin po natin yung panawagan ng Diyos. Huwag niyo pong iisipin at mali pong pananaw. Naalala ko meron akong isang pastor na nakausap. Nagturo po ako sa church na yun ng biblical counseling way back pa. Dahil na-invite lamang po ako ng isang kaibigan ni Del to speak about biblical counseling. Sabi niya sa akin, alam mo pastor, hindi ako tinawag ni God para mag-biblical counselor. Tinawag lang niya ako para mag-preach every Sunday. Sa loob-loob, sabi ko sa kanya, di ba ho, tinawag po tayo to shepherd the flock. So shepherding, bilang pastor, bahagi po ng panawagan, hindi lang ikaw mag-preach. Kung hindi, ikaw mag-shepherd. Ano bang ginagawa ng shepherd sa flock niya? Inaalagaan. Di ba? Pinapataba. Kaya may lunch fellowship tayo eh. Ginigising ko lang kayo. Kumbaga, inaalagaan ang bawat mananampalataya na lumago kay Kristo Jesus. Yun po yung responsibility ng isang shepherd. At kayo, bilang mga mananampalataya at bilang mga magkakapatid kay Kristo Jesus, kung kayo ay nagsasabi na kayo ay Kristiyano, kayo din po ay responsible sa isa't isa. Okay? Tama ba yun? Diba, no? Yes, okay, amen. Kasi sa mga pastors na nasanay tuloy ako, palagi silang may amen eh. May isa pang malakas na lakas na sagot ng isa na doon sa likod, amen! Umisigaw talaga sila eh. Nakakatawa eh. Sabi ko, at least may nagre-respond kahit isa. So ito po yung ating panawagan bilang mga mananampalataya na nagbibigay counsel sa ating mga kapatiran. Okay, meron akong hinahanap na isa lang. Dali lang po . Okay. Second, tayo sa pangalawang bahagi at mas shorter ito. Biblical counseling is biblical because its truth source is God's inerrant inspired word. Naaral natin to before. Actually, ang tinuturo ko po sa inyo ngayon ay extra. Okay? So, ang source natin palagi, alin? Word ni God, Bible. So, biblical counseling siya dahil galing siya sa salita ng Panginoon. In this sense, biblical counseling seeks to do nothing more or less than intentionally, consistently apply historic, orthodox, evangelical Christian truth to the realm of personal ministry and human problems. So, ang ina-apply lang natin, ang tuon natin, when we do counseling, pag nagbibigay tayo ng payo na biblical sa ating kapwa, make sure it comes from the Word of God. Hindi na kayo magkakamali. Alisin ninyo yung salita, ay ako, ganito yung experience ko. Okay, alisin nyo yung, ako pananaw ko, ganito. Please erase that. Okay? Pwede kayo magbigay ng insight, ng illustration na story. Pero ibabalik nyo siya sa biblical principle. Okay? Di ba parang kanina ako nagbigay ng story, pero saan ang lahat nag-uugat yung story na yoon? Para ma-diagnose natin na yung story na yoon, kung ito ba'y nakalinya sa salita ng Diyos o hindi. So, na-assess natin. Kaya nga, when we talk, in terms of biblical counseling, nakikipag-usap ka. Actually, sa story pa lang nila, sa kwento pa lang nila, malalaman mo na kaagad kung biblical yung kanilang pag-iisip o hindi. Kasi i-relate mo na lahat kaagad ng kanyang sasabihin. Saan ang biblical truth nito? Saan siya naka-base ng biblical principle dito? Ano kaya yung pananaw niya dito? So makikita mo na kagad kung saan siya nagkakamali. Katulad kunyari, yung example ng babae kaninang umaga, okay? Mali na kagad yung parenting niya. Mali na kagad yung pananaw niya about the holiness of God. So makikita niyo na kagad yun. So ang assessment natin is not on our preference kung ano ang tama at mali, pero habang kinakausap mo, as you listen, di ba, ang unang anong ginagawa ng counselor? Listening. Kasi mahuhuli natin ang bawat isa sa kanyang pananalita. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So sasabihin niya lahat yan.
So, ibig sabihin, yun yung laman ng kanyang puso. Kaya napaka-importante yung unang step, listening. If you do not listen, hindi mo ma-unearth o hindi mo makikita kung ano yung nilalaman ng kanyang puso. Okay? So, mahalaga na makita natin yun. So, i-relate natin yun sa salita ng Panginoon kung ito nga ba ang kanyang ginawa, kanyang kinikwento, kanyang pamumuhay, paano siya mag-respond, in line ba with Scripture. Okay? Malinaw yun? So, parang kunyari, parenting is also doing biblical counseling. So, even with my son, pagka ang anak ko nagsasalita, mahuhuli ko na kagad kung saan siya nagkakamali. Hindi naman siya Christian pa, pero makikita mo kagad, malalaman mo na kagad kung ano yung dapat, kung i-correct sa kanya biblically. So, ang correction ko sa kanya, hindi lamang tamang moralidad, na anak mo, alam mo, dapat ganito anak yung gagawin mo eh. Hindi. Ang po-point out mo sa kanya, anak, yung iyong iniisip ngayon ay contradicting sa word ni God. Okay? Kahit hindi niya naintindihan pa yon. Okay? Katulad one time si James, nakalimutan ko na yun, pero nag-uusap kami. Ang sama-sama ng loob niya, nga sa kanyang sitwasyon, nandun siya sa sitwasyon na parang depressed siya, discouraged siya, rebellious siya. Okay? Kasi parang si God, hindi naman daw siya binabago. Kaya ngayon, siya daw patuloy na ginagawa yung hindi maganda. Okay? So, ang kagandahan doon, nakikinig lang ako, sige, bakit mo nasabi yan? So, kwento siya. Sabi ko sa kanya, in the end, alam mo ba, yung mga pag-iisip mo ay pag-iisip ng kaaway. It's devilish. Evil. Kasi parang sinasabi mo na sino? Si God hindi mabuti. Kasi biniblame niya na si God eh. Wala naman siya dito eh. Biniblame niya na si God eh. Doon sa situation ng kanyang story. So mahalaga na makita niya na, sabi ko, you are being enticed to think otherwise about the goodness of God. Sabi ko sa kanyang ganon. Mahirap kasi kay James, Inglesero eh. Kaya minsan nag-nosebleed na ako eh. So kailangan ko sa kanyang explain sa kanya na anak, gusto mo ba you are being deceived by the devil to think that way against God? Di nag-iisip siya ngayon. Where is that coming from? Is it coming from an idea of yourself? Pwede, dahil hindi ka pa Christian. Pero, as you look at it, you are being deceived that God is not good. Do you want to be deceived by the enemy or by yourself that God is not good? But God is good, right? Yeah, I know that God is good. So you're being deceived. Di mamaya, isip-isip siya. Kasi dami niyang reklamo sa buhay. So mamaya, di hinayaan ko siya. Binibigyan ko siya palagi ng time to process it. Ganun po dapat tayo, no? Naalala ko lang, sa ko ba naituro ito? Dami ko na kasi naituro eh. Yung sa sharing ng gospel, we are to wait for the response nung sinishare natin ng gospel. Even in counseling, ganun. We are to wait for the response nung kina-counselan natin. Kasi hayaan mo siya mag-process. Pinag-process ko siya, nag-drive kami noon, coming from school, pauwi kami. So, around 30 minutes naman yung drive namin, pauwi. So, process, hinahayaan ko lang siya, hindi na ako nagsalita. Andun lang ako sa deception part. Mamaya-maya, biglang nag-isip siya. Daddy, you're right. I'm being deceived. And I don't want to be deceived by the enemy. That would be sin against God. So, ganun lamang po, Kumbaga, we process it in accordance to the Word of God and let the person process it also. Yun yung tinatawag doon sa kanyang change in life o yung tamang, sabi nga, yung pagbabago na dapat natin tinitignan. In terms of counseling, ituturo ko siguro to next time. Yung first step is realization. Kailangan dumating yung kinakaunselan natin doon sa realization kung ano yung kanyang nagawang kasalanan. Maipresenta natin ng tama, ng biblical, na magkaroon siya pa ng pag-unawa, ay oo nga, kasalanan yung aking nagawa. So, ibig sabihin, at the first step pa lamang, doon sa inaral natin kanina, makikita na natin kaagad na tama yung ating way. Okay? Kasi we are to bring the person being counseled to the realization of the truth. Ngayon, hanggat hindi siya dumarating doon sa realization, hindi talaga siya magkakaroon ng pagbabago. Kasi ibig sabihin, yung kanyang puso ay matigas. Napatigas na ito ng kasalanan at dahil wala siyang kailangan lang niya makita unang-una sin.
So, ipipresent mo yung word ni God, ipipresent mo ang situation niya, na ito'y displeasing kay God, hindi tama sa Panginoon. So, yun yung dapat na presentation natin sa Kanya. Hindi yung Kanyang kaawa-awang sitwasyon. Okay? Minsan kasi ganun tayo, parang nandun kagad tayo sa comforting part eh. Pero listening, pero yun nga, when we do biblical counseling, ang ipinipresent natin palagi, truth of God's Word. So, ngayon pong hapong ito, ating aralin yung 5 categories of biblical theological convictions about biblical counseling. Ano itong 5 category na biblical theological convictions na ating dapat na tinatandaan? Number 1 is the Lord Jesus Christ. Okay, nandun na ba tayo, Sister Blue? Okay, 5 categories. 5 lamang po ito. Dadaanan po natin ito lahat ngayon. The Lord Jesus Christ, the Bible, love, concern, and compassion, the heart, and the goal of Christ likeness. So, 5 categories of biblical theological convictions. So, unang-una, the Lord Jesus Christ. Biblical counselors focus on the Bible's central theme, the Lord Jesus Christ and His life-changing, redeeming work for humanity. Okay. Hindi ko lang kung naturo ko na sa inyo before. Naku-confuse kasi ako dun sa tinuro ko sa biblical counseling ng pang-pastor. Kapag yung tao na lumapit sa atin, dalawa lamang yung way natin in terms of counseling. Kung unbeliever siya, ang kailangan niya ay gospel. Okay, alam niya na siguro yun, baka nabanggit ko na before. Okay? Kung siya ay Christian na, kailangan niya word ni God. Okay? So dalawa lamang po yun. Kung unbeliever, evangelism. Kung Christian siya, word ni God. So ang unang-unang mong focus, sabihin na natin, parehas kasi yan eh. Ang unang focus dito, sinasabi, is the Lord Jesus Christ. Kung unbeliever siya, present Christ. Kailangan niya makilala muna si Kristo Jesus. Kung Christian siya, kailangan siyang mapaalalahanan kung sino si Kristo Jesus. Parang ipapaalala mo sa Kanya, di ba, ikaw ay naligtas na, niredeem ka na ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay pinatawad na, bahagi na ng pamilya ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay isa na sa Kanya. So yun yung palagi na dapat nating ipakita doon sa kina-counselan natin. Kasi ano ba yung tuon ni God? Kasi yung ending natin kanina, di ba, Christ-likeness. So, madalas, ang isang kina-counselan na nakakalimot sa ating Panginoong Diyos o nalalayo sa ating Panginoong Diyos, nakakalimutan na niya yung kanyang relasyon kay Kristo Jesus. Yun yung madalas na problema. Every sin issue, nakakalimutan yung relationship kay Christ. Tama ba? So, kailangan mapabalik tayo. Ano man ang kasalanan na ginawa mo, nakalimutan mo na actually, na si Kristo namatay na para sa kasalanan na yon. Namatay na siya para sa atin. Pinagbayaran niya na yun. Nakatanggap na tayo ng kapayapaan kay Kristo. Nakatanggap na tayo ng kapatawaran kay Kristo Jesus. So, ang tuon natin, makafocus para lamang sa Kanya. Di ba? Sabi sa Hebrews, fix your eyes on Jesus, okay? The author and perfecter of our faith. Siya yung pinagmulan ng ating pananampalataya. Okay? Siya din ang mag-perfect ng ating pananampalataya. Okay? In that sense, biblical counseling is Christ-centered. So, untuan natin palagi si Christ. So, may problema siya, taga lang, tandaan mo, nasa iyo na ang lahat dahil kay Kristo Jesus. Tama ba yon? Di ba sinabi na, every spiritual blessings is in us because of Jesus Christ. So, kailangan mo siyang mapaalalahanan that you are already empowered in Christ. Ang problem sa iyo, tinatalikuran mo si Kristo Jesus. At muli, sinusunod mo ang iyong sarili. Kaya nga, in every biblical counseling, binabalik mo sa gospel. Ipinapaalala mo na sa Kanya kung ano na yung relasyon mo ngayon kay Kristo Jesus. Kasi yun yung problema natin, di ba? Tama ba? Ang problema natin, Christian tayo, nakakalimutan natin na si Kristo namatay na para sa ating lahat at tayo ay isa na sa Kanya at tayo ngayon ay dapat nang namumuhay na sumusunod, lumalakad kay Kristo Jesus. Tama ba? Okay. So mahalaga na makita po natin ang tuon na ito. Kasi sabi nga, Jesus alone provides forgiving mercy, okay, through His death. Napatawad ka na.
Kailangan, kung nagkasala ka man, sabi sa 1 John, confess your sins, and the Lord will forgive you. Okay? And the Lord Jesus Christ also gives us wisdom, practical wisdom kung paano mamuhay. In Scripture, ito po ay kanyang itinuturo sa atin. Marami pong naisulat patungkol kay Kristo kung paano po siya namuhay, kung paano po siya sumunod sa ating Panginoong Diyos, kung paano po siya mamuhay, yun po yung dapat na ating sinusunod na ngayon. And Jesus alone provides enabling power through the Spirit. Di ba sabi niya nga, I have to go back to the Father so that I may may send you the Holy Spirit. Kung hindi nag-ascend si Jesus Christ, wala yung Holy Spirit. Kaya kailangan ni Jesus Christ mag-ascend. Kaya may ascension. Kailangan niyang bumalik sa kanang trono ng kamay ng ating Panginoong Diyos Ama para kanyang mapadala ang banal na Espiritu. Di ba sinabi nga ni Jesus Christ, I will not leave you as orphans. Hindi ko kayo iiwan. Meron ako yung ipapadala, ang banal na Espiritu. So, siya ang nag-provide nito sa atin. Okay? Through the Spirit, we need to know and please God in our daily living. At yung banal na Espiritu ang siyang magiging gabay. So, kung kakausap natin ay Christian, i-remind natin sa kanya ito. Napatawad ka na, you have now the mind of Christ. Di ba sinabi yun sa Scripture, sabi ni Paul? But we have the mind of Christ. Okay? Now that we have the mind of Christ, we now have wisdom, and at the same time, the Lord Jesus Christ provided power for us to obey Him. Okay? So, biblical counselors extend to hopeless people our Savior's welcoming words. Sabi nga dito in Matthew 11, come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. So kung may problema, balik tayo kay Kristo Jesus. Yung atin kinakaunselan, may problema, ibalik natin sila kay Kristo Jesus. Okay? Huwag po na niyong kakalimutan yun kasi yun yung unang bagay na dapat po nating makikita sa ating biblical counseling. So balik lamang po kay Kristo Jesus palagi. With Paul, sabi nga ni Paul in Colossians 1:28, we proclaim Christ, warning and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone mature in Christ. Nakikita natin yon? Tapos sa Colossians 2:3, in Him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ibig sabihin kay Kristo natatagpuan lahat ng mga knowledge na yun, lahat ng wisdom and knowledge. Kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Hindi ko alam kung nasama ni Del. In Hebrews 4:14-16, Jesus is our high priest. He empathizes with our weaknesses. So dito kapag tayo ay nag-i-encourage sa ating kinakaunselan dahil si Jesus Christ, naunawaan niya ang iyong sitwasyon. So maipipresent natin yun sa tao na ating kinakaunselan. Alam niya ang iyong kahinaan at naunawaan ka ng Panginoon at siya ay tutulong sa oras ng iyong pangangailangan. There are two crucial counseling implications in the gospel na ating ibinabahagi sa kanila. First, the core identity of those who have trusted in Jesus as their Savior. Wala to, no? Kay Del. Hindi nagawa ni Del. As their Savior is daughters and sons of the living God, seated with Christ eternally, and recipients of a cascade of spiritual blessings. And He died and rose to secure for us. So dito sinasabi lamang, ito ang identity mo. Ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay isa na kay Kristo Jesus, seated with Christ eternally, and you are spiritually blessed. Okay? Sa lahat ng situation, kaya dapat ang security mo ay kay Kristo Jesus lamang. So, may problema siya, ibabalik natin yung kanyang pag-asa dahil nawalan siya ng pag-asa sa kanyang sitwasyon, bumalik siya kay Kristo dahil ito yung mga mahalagang natanggap natin kay Kristo. May problema ka? Oo, pero ang Diyos ay nariyan at tutulungan ka, hindi kanya pababayaan. Okay? Dahil ikaw ay kanyang anak. Dahil ikaw ay isa na kay Kristo Jesus. At dahil ikaw ay recipients ng kanyang blessing. Alam mo yon? Hindi ba encouragement yon? Meron bang anak ng Diyos na kanyang pinabayaan? Wala, di ba? Naalala ko,
naging illustration ko ito eh. Sa Albay na, tapos nung nagpunta pa kami ng Palawan, sabi ko sa kanila, kasi minsan ang daming tao na nagreklamo eh. Parang ang feeling nila hindi sila binibless ni God. Normally, kung titignan lang natin, tinanong ko ito doon sa Palawan nung nagturo ako ng youth worker, sabi ko sa kanila, ilang beses kayo kumain sa isang araw? Sabihin nila, 3. Lahat sila nag-agree. Tapos, meron isa doon, nababasa ko eh. Hindi ako lip reader, pero naintindihan ko yung kanyang sinasabi, merienda. So, may 3 meal, breakfast, lunch, dinner, tapos sumenya siya ng 2, merienda. Ayan, so, may merienda pa daw. So, is the Lord good? Because we are His children, you are eating, pa rin naman, di ba? If the Lord has provided for you meal every day, isn't He good? Diba? Mahalaga po makita natin yan kasi minsan yung mga maliliit na bagay, may toothpaste ba kayong lahat sa bahay? Diba? Praise God. Blessing ni God yun ha. May toothpaste, walang toothbrush, Brother Jay. Nakakalungkot naman yan. Lumapit kayo sa akin, marami kong toothbrush. Okay? Pero diba, ang kanyang anak, hindi niya pinapabayaan. Gusto ko lang ma-assure kayo doon. Kasi kung hindi ako pinapabayaan ni God with my basic necessities, hindi niya ako pababayaan. Ito pa, tayo bang mga mananampalataya na nakatanggap ng blessing ng salvation, nasagot na ni God ang pinaka-problema nating lahat? Which is sin. Because we have received Christ at because of Christ, tayong lahat ay napatawad na. So kung ikaw ay anak at provide na ni God ang pinaka-importanting pangangailangan ng tao, which is salvation in Jesus Christ, everything will be provided for us. Tama ba yun? Hindi kayo yayaman, hindi ko sinasabing ipoprovide riches, pero yung spiritual things. Kaya nga hindi po dapat tayo nag-aalala. Okay? Minsan kahit na tayo ay parang nai-stress, magtiwala tayo kay God dahil alam niya na alam natin dapat na hindi tayo kanyang pababayaan. Ako nga siguro ganun. No? Before Palawan, talaga na-stress ako eh. Na-stress ako in a way dahil, syempre, cargo ko yun eh. Pero sabi ko nga sa prayer ko palagi, Lord, lahat ito nagawa na. Kumbaga kay God tapos na to eh. Ang kailangan ko lang gawin, maging faithful. Yun lang. Actually, in your life, lahat na tapos na. Lahat na tapos na before God. Ang kailangan lang ni God sa atin, maging faithful. Na sumusunod sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, nagdidepende sa Kanya. Hindi lingid kay God yung mangyayari mamayang 3 o'clock. Alam niya na yun, tapos na yun for Him. Yung mangyayari sa last day ko, sa buhay ko dito sa mundong ito, alam na ni God yun, tapos na yun. Ang gusto lang ni God sa akin, maging faithful. Magdepende, magtiwala sa Kanya. Ba? Sabi ko nga, believe, trust, and yun ang gusto ni God sa atin. Believe Him, trust Him, obey Him. Okay? Second, so, yung identity natin, mahalaga yun, ano? Paalala natin yun as we teach them counseling. Second, what Christ has done is doing and will do what theologians call the indicatives of the faith. Move believers to be and do what He wants us to be and do what theologians call the imperatives of the faith. So, Christ-centered yung ating counseling, tinuturo natin everything we have received in Christ. Pangalawa, dinawa na lahat ni Kristo Jesus para sa iyo. At kailangan mong gawin ngayon yung mga bagay na nais niya na kung ikaw ay may pananampalataya sa Kanya, gawin mo yung mga bagay na ito. So there are truths, gawin ko yun. There are commands in Scriptures, gawin ko yun dahil ito ang kalooban ni Kristo Jesus para sa ating lahat. Okay? So, ang tuon number 1, in terms of our sabi nga natin, 5 categories of biblical theological convictions in biblical counseling. Number 1 is the Lord Jesus Christ. Number 2, the Bible. Nabigyan ko na ito ng tuon before, dadaanan ko lamang po ng kaunti. Okay? Biblical counselors use the Bible as our God-given, Spirit-inspired tool to diagnose, explain, and solve problems. Ganon tayo. Huwag po tayong manggagaling sa sarili nating pananaw patungkol sa tao. Okay? Magiging psychologist na po kayo noon. O kaya psychiatrist. Okay? We diagnose and explain
and solve problems through the Word of God. Bible lamang. Okay? Hindi po tayo integrationist. Yung integrationist po, ito po yung tinatawag na Bible and worldly understanding. Ito po yung meron po kasi mga biblical counselors na integrationist na sinasamahan nila ng pananaw ng tao. May halo. Hindi po tayo may halo. Tayo ay pure na nakabase lamang sa Bible. Okay? Bible lamang. So, ang Bible, kung gagamitin natin yung Bible, gamitin po natin ito ng tama, we point them to the Word of God. Okay? For example, what does the Bible say about what the Bible does? Okay? Yung Psalm chapter 1, siguro isang example na lamang po tayo. May tatlo po kasi siyang ibinigay dito doon sa aking inaral. Pero isa na lamang yung ating dadaan. Siguro alam niyo yung Psalm chapter 1. There are two ways, the righteous and the wicked. Diba? Basahin ko lamang, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord. So dito, sinasabi, yung wicked man, sinusunod niya yung counsel ng wicked. Tumatayo siya sa daanan ng mga makasalanan at nakikiisa siya sa mga makasalanan. Pero ang isang mananampalataya, isang Kristiyano, yung kanyang delight is in the law of the Lord. And on His law, he meditates day and night. Ano daw yung mangyayari? Kapag ang isang tao nakababad sa salita ng Panginoon, sabi po dito sa Psalm 1, he is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. So what does the Word of God do? It strengthens us, it helps us to grow, kaya kailangan ito nating lahat. Kasi ang dapat gawin natin sa salita ng Panginoon, sabi nga, ang isang Christian o ang isang mananampalataya, tao na nananampalataya sa Diyos, his delight is in the law of the Lord, and on His law he meditates day and night. So kung ikaw babad sa salita ng Panginoon, may paglago. Ngayon, kung ikaw ay wala sa salita ng Panginoong Diyos, walang paglago. Kaya obvious po yan. Makikita po natin kaagad sa isang tao, the way magde-decide siya in life. Ano yan simple lang yan yung mga decisions. Minsan nga, simple mga decisions, makikita na kaagad kung talagang lumalago sa salita ng Panginoon. Okay, so, check your decisions every day. How you decide. Kung foolish ba yung decision mo o hindi. Ngayon, kung foolish yung decision mo, anong kailangan mong gawin? Confess and repent. Ilang naman yun Pero dapat makita mong foolishness. Diba? Minsan, akala natin, parang ang life natin simple lang sa isang araw, pero minsan, laden ito ng kasalanan. Minsan, kunyari, hindi mo napapansin how you decide on how you go through your schedule the whole day. Minsan may laziness. Minsan unproductive ka. Walang nangyayari, natatambakan ka ng trabaho sa bahay. Meron mga kailangan gawin, linisin, ganito, hindi niya na ginagawa. So ibig sabihin, kapag ganun ang pamumuhay mo, may kakulangan saan? Sa salita ng Panginoon. Kasi when you read the Word of God, you will be reminded na ikaw ay dapat maging diligent. Hindi ka dapat maging lazy. Dapat ikaw ay, alam mo yun, yung sin of omission, yung dapat mong ginagawa pero hindi mo ginagawa. Kasalanan yon. Kunyari daw, nakita mo ng tambak na yung labahin mo doon. Ayoko pa rin. O kaya may nakitang kalat sa bahay, dinaanan mo lang. Ay, kalat. Okay, bahala yan. O kaya, andun yung pupo ni Cookie. Sasabihin ko sana ni James. Pupo. Siyempre, nagpupo yung aso ko. Ay, nakakatamad naman linisin. Bukas na lang. Ay, sa bahay ko pa naman yun. Okay lang kung nasa labas ng bahay, Pero siyempre, kami kondo, Kasama namin yun, Di ba? Siyempre, ibig sabihin, doon mo makikita na walang wisdom. Pag walang wisdom, walang paglago sa salita ng Diyos. So we have to be very sensitive.
the way we live our lives. Kasi dapat we are living in wisdom. Hindi po tayo yung dapat na parang wala lang. Kasi everything that we do na, alam mo yun, dapat alam natin na ginagawa natin pero hindi natin ginagawa, kasalanan din yun. Sin of omission yun. Naunawaan nyo? Mahalaga po ito. Pero yun nga, sabi nga, kapag ka ikaw, day and night, you meditate on it. Hindi ko sinasabi ditong meditate lang ako. Nagbasa ako, Brother Jay, nagme-meditate lang ako. Pero hindi lamang po dapat ikaw nagme-meditate. Ina-apply mo din. Di ba? Minsan ang daming tao, ang daming alam na Bible verses, pero hindi isinasabuhay. Paano na lang ito? Sabi nga, kapag ikaw nagme-meditate tapos walang application, paano masasabing ito sa iyo sa buhay mo? It's like a tree planted in the streams of water that yields its fruit in season, and its leaf does not wither. In all he does, he prospers. So, hindi pwedeng word lang, meditation lang, growing in knowledge lang. Dapat may application. Di ba nga, palagi ko tinuturo, doctrine and life. Okay? Importante ang word ni God. Pwede yung daanan, yung Psalm 19, 7 and 8, at Psalm 119, naaral na natin dati sa ating Bible study, yung Psalm 119. At doon maraming instruction yung word ni God. Puro commands yun na makikita natin. So, what we are to do, kailangan po nating makita in terms of applying the word of God, ay ang tuon natin ay palagi ay ang salita ng Diyos. Sabi ni David Paulison, siguro I'll end with this, as dito sa number 2, the living Christ working in His people through His Word is the engine producing depth of insight, accurate theory, and effective practice. The counseling that Christians do must orient to and take its cues from our own source, the Bible's positive message, both is counseling and is about counseling. In content, method, and institutional locus, the Bible overflows with counseling instructions and implications. Napakalalim po, pero sinasabi lamang po dito na ang kailangan na nag-engine natin in producing depths of insight, accurate theology, and effective practice is the Word of God. So, ibig sabihin, kailangan at crucial ang salita ng Panginoon upang may tunay na pagbabago dun sa tao na kinakaunselan natin. Tama ba? Parang katulad nung yung bata na naka-attend nung youth workers, nagturo lang kami, may pagbabago. Bakit may pagbabago? Kasi tinuro yung salita ng Diyos sa kanya. Naalala niyo yung sinabi ko kanina? Yung bata na nag-text kay Sister Mabi na inaayos ko po ngayon yung quiet time ko. Kita niyo? Kasi, bakit? May tinuro about the Word of God. Importante ang Word ni God. Kailangan mong lumago sa Word ni God. Response niya, change. Quiet time. Pag hindi naturo kung hindi naturo doon, yung doctrine of the Word, hindi niya makikita yun. Pero because the Word of God is powerful, it changes people. Nagkakaroon ng realization, oo nga, importante ang Word ni God. Hindi ako nagka-quiet time, kaya wala akong paglago. Ayusin ko quiet time ko. Nakukuha nyo? Mahalaga po yun. Simpleng-simple yun hindi ko alam kung sino yun, batang babae ba o medyo may age na babae, pero makikita natin na naging tama yung kanyang response dahil ito'y nanggaling sa Word. Nag-preach ako, Grace Evangelism. 3 sessions lamang yun. Ano naging resulta sa buhay niya? Kasi laden with the Word of God, yung gospel, yung Grace Evangelism, naging response niya, nakapag-share na daw siya ng gospel. Kita mo yun, Nagturo lang kami until Thursday ko lang tinuro. Ngayon, Sunday. Hindi ko alam kung kailan siya nag-share, pero nag-share na kagad siya. Kasi sabi niya, hindi na daw ngayon siya natatakot mag-share. Hindi na daw siya nahihiya dahil ito'y pagsunod sa Diyos. So it is because of the Word of God. Hindi dahil magaling yung speaker, hindi dahil magaling yung tao na nagturo o tayo, pero ituro natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So mag-bring up ang Word ni God ng tunay na pagbabago sa isang tao. Okay? Number 3, love, concern, and compassion. Okay, so una,
The Lord Jesus Christ ang tuon natin in biblical counseling. Pangalawa, the Word of God, which is the Scripture, okay? Number 3, dapat yung ating heart sa kanila. Dapat may love, may concern, at may compassion. Okay? Baguhin nyo na yung inyong mga puso kung kayo ay hindi loving at kung kayo ay may mga preference sa mga tao na kasama natin dito sa church. Ay, ayoko siya. Ay, kahit lumapit sa akin yan, ayokong turuan yan. Hindi ho. Dapat po lahat dito mahal natin. Do you love one another? Lahat? Amen. Dapat mahal po natin ang bawat isa. May concern ba kayo sa bawat isa? Dapat meron po. May compassion po ba kayo? Kunyari daw, na dapa si Angelo, pagkatawanan nyo o hindi? Sobra naman kayo. Ang sagot doon, depende. Depende sa pagkakadapa, kung nakakaawa ba o hindi. Na-joke lang. So, dapat may compassion, di ba? Hindi yung parang, paano mag-respond yung iba kapag yung isang tao nadapa? Minsan yung iba pinagkatawanan, di ba? Nakalungkot, no? Hindi po dapat tayo katulad ng mundo. Dapat tayo ay, patago pala. Dapat po tayo palagi nagkapakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Okay? So, sabi nga, ano ba dito? Biblical counseling is a caring process of extending Christ-like love to struggling sheep. Ulitin ko lang yon. Ito ba yung nakasulat dyan? Ayun. Mayroon pa siyang unang sinabi. Biblical counselors reflect the heart of Jesus, our shepherd, and His Holy Spirit, our counselor. So, nire-reflect natin yung heart ni Christ. Hindi tayo. Dahil kung tayo na kay Kristo na, tayo ay binago na, kung ano ang laman ng puso ni Kristo Jesus, ganoon na din dapat yung puso natin para sa lahat. Kaya kahit na yung taong yun, masama ang ugali sa atin, love pa rin natin siya. Because tayo ay tinawag na mahalin ang kapwa. Hindi tayo nananatili, alam mo yun, hindi tayo katulad ng mundo na ayoko sa kanya, may bitterness ako at hahayaan lang natin yun. Siguro one Sunday, magtuturo ako about bitterness. Okay? Kasi it's creeping sa mga puso ng marami, ng mga mananampalataya. Kasi ayoko sa kanya, kanina, inupuan niya yung inuupuan ko every Sunday. O kaya, pumasok ako dito sa gate kanina. Parang nagtatawanan sila. Parang ako yata yun. Hindi naman nila alam, palagi naman nagtatawanan lahat ng tao dito. Okay, hindi ako kinamayan ng usher. Yung isa inassist, umupo, ako hindi. Maraming ganun Okay, it happens, di ba? Naalala niyo yung kwento ko sa inyo dati, ushering ako sa Higher Rock before, nasa ushering ministry ako. Yung meron akong isang tao doon na, good morning! Okay. Hindi niya ako kinamayan talagang, alam mo yun? Tinutulungan ko siya, hindi ko alam kung siya din yung taong yun gusto niyo po, meron pong available seats po doon. Ako na, akong bahala. Okay. Alam mo yun, kung ikaw, isang mananampalataya, dapat walang bitterness. May nagawa man sa'yo na hindi maganda, you would learn how to forgive. Because we are to show love, concern, and compassion. Pag ang isang mananampalataya, wala po neto, kung wala po tayo neto sa church natin, hindi ka lalago. I tell you. Kahit anong alam mo pa sa Bible, kahit na mag-memorize mo pa ang buong Bible, kung walang love. Di ba, naalala niyo yung inaral natin sa 1 Corinthians chapter 13, at napakahalaga po noon. Basahin ko lamang. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned,
but have not love, I gain nothing. Kaya nakakatakot po kung kunyari daw isa sa inyo ngayon may sama ng loob sa ating mga kapatiran dito sa church, humingi kayo ng kapatawaran sa Panginoon, may pag-asa sa Kanya. Kasi if there is no love, baliwala po ang buhay ninyo bilang isang mananampalataya. Mismong ating Panginoong Diyos na nagsabi ng mga katotohanan ito. So, mahalaga po na makita natin yun. So, biblical counseling reflects the heart of Jesus. Biblical counseling is a caring process of extending Christ-like love to struggling sheep. Okay? Qualities like compassion, kindness, humility, gentleness, and patience mark our ministry. We seek to follow our Master, who, when He saw the crowds, felt compassion for them, because they were distressed and dejected like sheep without a shepherd. Matthew 9:36. Biblical counselors recognize those we counsel have experienced the difficult consequences of sin. Adam's sin and the effects of the fall, their own sin and hardship reaped, and the sins of others that range from neglect and rejection to mistreatment and assault. Andiyan ba yun? Wala doon sa aking sinabi. So, mahalaga na makita natin yun sa ating buhay na yung ating mga kapatiran are struggling. Okay? Are we all struggling? Lahat tayo, di ba? We are struggling. Okay? Ako minsan nagiging impatient, nagiging unloving din. Minsan nakikita ko ngayon sa mga sitwasyon na hingi ako ng kapatawaran sa Panginoon dahil by His grace, He allows me na makita yun. We all struggle 'di ba? Meron mga sinful situations tayo lahat na pinagdaraanan na kailangan natin ng prayer. Ako nga nung nag-open up ako ng concern ko kay Pastor Oscar. Sabi ko, Pastor Oscar, please do pray for me because sometimes I fall into this situation. So siya I'm praying for you. Then palagi ko may accountability sa kanya every time we talk about it. And then sinasabi ko yung struggles ko, tapos sinasabi ko sa kanya, please do check me always. Sabi ko sa kanyang ganon because I might tend to fall into pride. Kasi, syempre, if there are things that are happening good, pride yan yan yung pinaka-number 1 na kaaway mo Kaya sabi ko sa kanya, brother, paluin mo kaagad ako pag ako nakita mong may kayabangan. Okay, huwag mong palalagpasin na paalalahan. May narinig ka sa akin na pananalita na kayabangan na hindi tama at ayon sa salita ng Panginoon. Please do correct me. Maging ako, di ba, alam yan, ng mga administrators, nagpapa-assess ako sa kanila, alam nila yan, sabi ko sa kanila, kapag meron kayo nakikita sa akin na mali, hindi tama, na pag-uugali, i-correct ninyo ako. Okay? So mahalaga po yun. We have to see that na, kasi ano yan pagka pinaka-loving way na mapapakita natin sa ating kapatiran ay kapag nagkasala sila, i-correct natin sila. That is the most loving way. Pag hindi nyo kinorek, kunyari daw, may tropa kayo, barkada kayo, kaibigan dito sa church, ka-close ninyo dito sa church, syempre mas kilala nyo sila. Kunyari daw, nagkichismisan na pala sila sa grupo nila, tapos wala lang sa inyo yung chismisan na yon. You have to correct. Because the most loving way is to correct each one another because our goal is to be like Christ and to glorify God. Well, nakita natin, naririnig na natin yung sitwasyon ng ating kapatiran dito sa church. Nagkakasala na. The most loving way is to confront that person and correct that person. Kasi para ma-restore yung kanyang relationship kay God. Kasi every sin destroys relationship with God. Diba? So gusto nyo ba yung kapatiran nyo dito sa church, sira yung relationship kay God? Ayaw natin yon. Kaya nga, as much as possible, I talk to people, I remind people kung mali o tama o hindi. I encourage people here in the church. Pero kung may kasalanan, that is the most loving way. Okay, malinaw po ba yon? Okay? Sabi nga, guard your heart above all, for it is the source of life. Kaya kailangan bantayan po natin yung ating mga puso at dapat natin silang pakitaan ng pag-ibig. Okay, number 4. The heart. Okay, 2 na lamang po. Ano yung una?
Ang tuon natin is about Christ. Pangalawa, salita ng Diyos. Pangatlo, love, concern, and compassion. Yung heart dapat natin is Christ-like attitude. Number 4, ang tuon natin palagi ay ang heart. Okay? Biblical counselors not only address outward behavior, but also the inward heart aspects to bring thorough and lasting Christ-centered change. Minsan kasi gusto natin baguhin yung actions eh. Pero mababago lamang yung actions talaga ng isang tao kung ang tuon natin ay ang heart. O balikan ko ulit, the problem is not the problem is the heart. So kausapin natin, kaya nga di ba kanina, we are to listen, may process po, kasi ang tuon nito ay ang puso. Okay, Scripture alone uncovers and solves our hearts. Okay, yung beliefs and motives natin. So, yung heart, sabihin naman ito, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kung ano man yung motibo, pananaw natin, pinangahawakan natin, okay, ang Scripture ang mag-reveal nito. Okay, hindi tayo. Hindi tayo, parang, sabi ko na nga ba, ganito ka, masama ka talagang tao. Hindi. Alam mo, brother, sister, sa iyong pagkaka-explain kanina, sa iyong pagkakalahad, I think may problem ka sa sitwasyon na ito dahil ito yung sitwasyon na sinasabi in Scripture. Kunyari daw, mayabang siya. Di present mo scriptures about pride. Okay? Kunyari daw, nagsinungaling siya. May kasinungalingan na ginawa siya. I-present mo yun sa Scripture. Maraming Scripture references about lying. Okay? Kaya, wala siyang trust kay God. Okay? Alam mo, Brother Jay, palagi akong nag-aalala. Talagang nag-aalala ako makatulog. So, anong problema niya? Anong sinasabi ng Scripture? Wala siyang pagtitiwala sa Diyos, pero ang sabi sa Scripture, do not worry. Diba? Kasi worry is sin eh. Do not be anxious about anything, but in prayer and supplications, diba? Let it known before God. Ipaalam natin sa Panginoon lahat ng ating mga pinagdadaraanan na problema. So, hindi dapat tayo maging anxious. Nagiging anxious ba kayo paminsan-minsan? Lahat tayo, di ba? Nagiging anxious tayo, pero hindi dapat tayo maging anxious. So kapag, yun nga mahalagang inaral natin about untangling emotions before. Kung naalala nyo, during the pandemic, sabi ko nga, kapag meron feelings, merong emotions, kailangan dapat may redemptive reaction kagad tayo. Kapag tayo ay nakaranas, alam niyo naman, di ba, pag nag-aalala kayo, pag nag-worry, alam niyo yung feeling ng worry? Huwag niyo sabihin, hindi niyo, ay, naku, Brother Jay, hindi ko alam talaga yun. Lahat tayo nag-worry. Ngayon na nga lang, nag-worry na kayo kung anong oras ako matatapos eh. Naku, baka abuti na naman si Brother Jay ng matagal May bagong pag-asa pa. Kapag naramdaman nyo na emotion of worry, redemptive. Ibig sabihin ng redemptive, ayusin natin kagad ito sa Panginoon at iharap na natin sa Panginoon. Lord, hindi po ako dapat mag-worry. Sabi ninyo, manalangin po ako. Itaas ko sa inyo lahat ng aking mga pinagdaraanan ngayon. Tulungan niyo po ako. Lord, kung kailangan ko po ng payo, nandiyan po si Pastor Jay, nandiyan na aking self-servant, pwede ko po silang i-text na ipag-pray ako, kaya hingan ko sila ng payo sa aking sitwasyon. So, ganoon. Redemptive. Hindi nyo ngayon pinapatagal yung sin of worry. Ito, dahil lahat tayo nag-worry. Yung kaka-worry ninyo, nakatulong ba? Wala, di ba? Wala talaga magagawa yung worry. Kaya nga, kailangan nyo. Ano nangyayari pag nag-worry kayo? Nagkakasala lang kayo patuloy sa Diyos. So, dapat mapalitan ito ng trusting and dependence. Okay? Nagdidepende dapat tayo sa ating Panginoon sa bawat sitwasyon. So yung heart kasi, kailangan inaayos natin ito eh. Kailangan natin isolve ito through the Word of God. Okay? So yung beliefs and motives natin. And behaviors, okay, words and actions natin, and struggles. So mahalaga na i-check po natin ang ating mga puso palagi. We recognize from Scripture that all behavior flows from the heart. Tama ba? All behaviors is coming from the heart. Mahalaga yon. Okay, lahat ito nanggagaling sa ating mga puso. Our beliefs and motives, cognitive,
affective and volitional functions that we love, treasure, live for, hope in, and depend on. Nakakatuon ito palagi sa ating, nanggagaling ito palagi sa ating mga puso. Sabi dito sa Proverbs 4, wala po ito dito, Proverbs 4:20-23, "My son, pay attention to my words, listen closely to my sayings, don't lose sight of them, keep them within your heart." So, ibig sabihin, isa puso mo, tandaan mo, okay, lahat ng iyong, paano natin malalaman kung isinapuso ito natin, yung katotohanan ng salita ng Panginoon? Paano natin ito makikita na isinapuso? It turns into life, okay, actions. Katulad kunyari, example ko ulit kanina dun sa text ng batang babae na nag-text, okay, may action, isinapuso niya eh. Okay, isinapuso niya na importante yung word ni God, inayos niya yung kanyang quiet time. Isinapuso niya yung importansya ng evangelism, nag-share siya ng gospel. So, ibig sabihin, sinapuso niya ang lahat ng yon. For they are, sabi nga Proverbs 4, for they are life to those who find them and health to one's whole body. Yung word ni God, sinasabi dito, life daw siya. At the same time, health para sa buong katawan natin. Kaya sabi dito, reminder nung writer ng Proverbs, guard your heart above all else, for it is the source of life. Aaralin po natin, I think baka mag-start tayo next month, July, end of July, mag-start po tayo doon sa 3 trees. Mahalaga po yung 3 trees na iyon na teaching, kung tama po ako sa paalala ko, no? Kasi, ano yun yung understanding regarding that, merong heat, tapos response ng tao, okay, doon sa heat na yun, syempre kung hindi ka Christian, ang response mo, yung heat is struggles, concerns in life, how you respond with the heat. Dahil tayo may heat sa bawat araw eh. How are you going to respond with that? Ngayon, kung ikaw ay Christian, may heat man, ang response mo dapat bilang isang Kristiyano na. So, aralin natin yun. So, lahat ng ito ma-uncover actually sa ating mga puso. Bakit ka nagalit? May inggit ka ba sa Kanya? May sama ka ba ng loob sa Kanya? It's always in the heart. Okay? Kung mareklamo ka sa Kanya, kasi siya yun. So, yung heart mo, mapanisi. Di ba? Parang feeling mo, ikaw palagi tama. Kaya ako lang naman ito nagawa dahil sa Kanya eh. Diba? Parang si Adam and Eve. Anong problema ni Adam at ni Eve? Yung kanilang mga puso. Feeling nila, hindi ko naman gagawin yun kung di mo pinadala itong babaeng ito. Eh. Kaya wag na kayong mag-asawa. Joke lamang po yun. Okay? So makikita natin yung heart talaga ng tao ay napakamakasalanan. Si Jesus Christ mismo, pinapaalala niya palagi yung centrality ng heart in Matthew 12 verse 33-34. How can you speak good things when you are evil? For the mouth speaks from the overflow of the mouth, from the heart. Our words come from our hearts. Okay? Galing lahat ito sa ating mga puso. Jesus makes the same point about all our behavior. In Matthew 15, na 18-19, sabi doon, but what comes out of the mouth comes from the heart. And this defiles a person. For from the heart come evil thoughts, murders, adulteries, sexual immoralities, thefts, false testimonies, slander. So si Jesus Christ na nagsabi, lahat ng iyon, ng ginagawa, action man ito, ay nagmumula sa puso. Nakasulat yun sa Matthew 15, 18, and 19. In Galatians 5:13-26, the Apostle Paul unpacks this heart dynamics, describing the raging civil war within the hearts of believers. So makikita natin, sabi nga, it's either passive or active, sabi doon, and each yields in its respective fruit. The works of the flesh are obvious. Sexual immorality, moral impurity, promiscuity, idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, factions, envy, drunkenness, carousing, and anything similar. Lahat ng iyon daw ay nanggagaling sa puso. But because we have the fruit of because we have the Spirit,
ang banal na Espiritu ay magbubunga din sa atin. Ano yung magbubunga sa atin kung nasa atin ang banal na Espiritu at kung tayo ay mananampalataya? Fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay? Mahalaga na makita natin na ito'y dapat na nagbubunga. Both godliness and ungodliness comes from the heart. Kaya ang dapat na ating tuon when we counsel ay ang puso. Bakit mo nasabi yan? Bakit mo ginawa to? Ano yung nasa isip mo nung bago mo gawin itong bagay na ito? Kasi doon mo doon mo maa-unearth sa heart niya kung ano yung motives niya at kung ano yung kanyang ginawang decision. Biblical counselors recognize the active presence of the flesh versus spirit battle within each Christians we counsel. So dapat makita po natin yon, may struggling in our hearts. Ultimately, everyone is ruled by God or by someone or something other than God. Biblical counseling targets the heart. God wants our hearts. Ano yung si David? A man? Oh, di ba? Kasi yun yung tuon po natin dapat. So makikita po natin, ano nga ba ang laman ng ating mga puso? Paano nga ba tayo mamuhay? Yun kasi yung nasa puso natin. Paano tayo magsalita? Paano tayo mag-isip? Lahat po yun ay nanggagaling sa puso. Kaya ating ihingi ng tulong ito sa ating Panginoon na tunay niyang baguhin ang ating mga puso at doon magkakaroon ng tunay na pagbabago. Malinaw po? So ang tuon natin sa ating mga anak, sa ating mga asawa, puso. Puso nila. Hindi yung actions lamang. Teka lang, bakit mo ginawa yan? So alamin natin yung kanyang puso. Lastly, number 5, the goal of Christ-likeness. So ang tuon natin, pag nagka-counsel tayo, ay maging kawangis niya si Kristo Jesus. Okay? Yun naman po yun In every counseling session, yun po yung dapat natuon natin, mabago siya. Okay? Paalalahanan natin siya. Ano masabi dito? Biblical counseling uses biblical categories to seek the same outcome goals God explicitly seeks. We as biblical counselors strive to help counselees. Number 1, nandito yata yon, love the Lord your God, love the Lord and their neighbors. Alam natin yon, the greatest 2 commandments. So, turuan natin siya magmahal sa Diyos, sa ating kapwa. Pangalawa, mapuno siya palagi, be filled with Christ's joy, peace, and hope, and all of God's fullness. Yun yung tuon natin siya. Maibalik yung joy niya. Hindi dun sa situation. Kung hindi yung joy niya dahil siya ay isa na kay Kristo, dahil napatawad na siya, dahil siya ay may kapayapaan at may pag-asa na. Okay? Not only that, be sanctified and built up by God's Word. So, paano lalago ang isang kapatiran natin na kinakaunsilan natin sa kanyang lumago siya sa wangis ni Kristo Jesus? Anong kailangan niya? Salita ng Diyos. Okay? Ano yung sabi ko dati? Sanctify them with your truth. Your word is truth. Saan yun? Okay, John 17:17. Not only that, sabi pa, be strengthened by God's Spirit, showing His fruit. Okay? We walk by the Spirit. Di ba sabi ni Paul, we are to walk by the Spirit and not according to the flesh. Hindi na yung kagustuhan natin kundi yung kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. That's how we are to walk in the Spirit. Di ba marami tayong gusto? Ano yung mas tingin nyo sa bawat araw? Ano yung mas maraming nasusunod sa buhay nyo? Sarili o Espiritu? Sarili. Nakakahiya man sabihin, pero sana dapat lumalakad talaga tayo ayon sa Espiritu. Kumbaga, we are not to live ourselves, but we offer ourselves as a living sacrifice. Diba? Yun yung panawagan sa atin ng Panginoon. Ang kagustuhan ng Diyos ang siyang dapat nating priority. Hindi na yung priority ng mundo. Hindi yung tingin natin na priority. Priority palagi, si God above everything. Okay, importante po yun. Diba? Seek ye first the kingdom of God. Okay? Please God and live for Christ. Okay? Dapat natin niluluwalhati ang ating Panginoong Diyos.
Ibig sabihin, we are walking in righteousness. We are walking sa bawat araw natin ayon sa kalooban niya. At namumuhay para kay Kristo Jesus. Another point is, obey God, live holy, resist and put to death sin and replace it with godly living. Lord, dati ako ganito, papalitan ko na nito. Lord, hindi po ito kaluwal-luwalhati sa inyo. Alam ko dahil nakasulat sa inyong salita, baguhin niyo po ako, baguhin niyo po ang puso ko, na tunay po akong mamuhay ng may kabanalan at sumusunod sa iyo. At marami pong mga verses po yan. Okay? Be gracious and loving. Okay? Maging gracious po tayo. As the Lord gives grace, we are to show grace to other people at maging puno ng pag-ibig. Actively serve others, being devoted to good works. Okay? Mag-serve po tayo. Siyempre, sa ating church, ang members lamang po ang may ministry, then seek to be part of the church, to be serving in the church. Kasi ang una nating dapat sineservan ay ang ating mga kapatiran. Dito sa church, we serve one another. Kaya nga po tayo dito nagtutulong-tulungan sa children's ministry. Sabihin nyo kung si Jonathan lang mag-isa doon. Hindi ba tinutulungan ni Elaine, ano? Parang nakakainis. Alam mo yun, kunyari wala kang kasama man lang. Pero, syempre, if you see yung mga kapatiran natin serving one another, helping one another, di ba nakakatuwa? Parang kami, nung nasa Palawan kami, nakikita ko yung kanilang mga puso na nagtatanong sila palagi kung anong kailangan gawin. Maliban doon sa isa na nagtanong pero hindi ako sinunod. Pinag-pray ko nga siya eh. Na-joke lang yan. Hindi ko alam kung gino-joke niya ba ako noon eh. Sabi ko, pero yun nga, sabi ko, ito gawin mo. Hindi niya ginawa. Pero syempre, love ko pa rin siya. Okay? So, baka pagod lang siya at that time. Kasi nga naman, tinadtarang ko. Sabi ko, gusto mong trabaho, ito. Maganda nga, Brother Jay, nakaupo lang muna ako ngayon. Ang dami talagang tinutuns ko sa kanya. Anyways, serve one another. Okay, actively serve. And lastly, be mature and complete, overflowing with thankfulness. Nawa sa bawat araw, puno ba kayo ng pagkapasalamat? Kasi ang dami natin pwedeng pagpasalamat eh. Ngayong Sunday, the Word of God, yung testimony ni Sister M, yung fellowship natin dito, pagmamahal ng mga kapatiran natin, yung pag-serve sa atin ng ating mga kapatiran, yung way ni God on how He encourages us in the church and fellowship. In ending with that, dun sa last part, perhaps we can best summarize all these outcome goals with one supreme aim, that our counselees become more and more like Jesus Christ. Yun lamang po yung tuon dapat natin. Alam mo yun, yung ipipresent mo siya in Christ na lumalago. Pagka namatay kasi tayo, we are all accountable to each other eh. Kasi in the end yan, teka lang, anong ginawa mo sa kapatiran mo dito sa church? Nakatulong ka ba para sa kanyang paglago? Ay hindi, trabaho lang po ng pastor namin yun. Ganun ba yun? Ay, trabaho lang po yun ng self-servant namin. Hindi ho, every individual Christian is responsible sa bawat kapatiran po natin. Na dapat po tayo maging blessing sa kanila, na tayo makatulong sa kanilang paglago kay Kristo Jesus. Nawa hindi kayo maging tao na nakakatisod. Maganda na tayong po lahat ay nakakatulong sa ating kapwa, na atin po silang natutulungan na lumago kay Kristo Jesus. Sabi dito, our counselees become more and more like Jesus Christ, the perfect human, though divine, who thoroughly embodies every biblical idea. Amid the hardships our believing counselees face in this fallen world, God is working all things, including those hardships, together to make them like Jesus. So kung may struggle, samahan natin sila doon sa struggle na yon. Okay, ipag-pray natin sila, mahirap yung sitwasyon, samahan natin sila. Dahil yung mga bagay na yon ay inaalaw ni God para ma-sanctify din po yung taong ito. Together to make them like Jesus. In turn, God calls us to labor and pray for this specific result in those we counsel. So ipag-pray natin. Ang nasa isip natin when we do counseling, biblical counseling, Lord, tulungan niyo ako makatulong sa Kanya. Tulungan niyo ako manggaling sa inyong salita. Tulungan niyo ako na may pag-ibig, compassion, concern para sa Kanya.
tulungan niyo po ako, Panginoon Ama, na ang goal ko, O Diyos, ay Christ-likeness para sa kanyang paglago. Help me, Lord God, na ma-address ang kanyang heart dahil dito po nagmumula ang lahat upang siya ay tunay na magkaroon ng pagbabago. In ending, sabi nga, what is biblical counseling? Wala ba ako noon, Sister Blue? Wala, ano? We close with this simple definition. What is biblical counseling? It is the Christ-like, caring, person-to-person ministry of God's Word to people struggling with personal and interpersonal problems to help them know and follow Jesus Christ in heart and behavior amid their struggles. Isisend ko po yun mamaya sa messenger group po natin. Let us pray. Lord, once again, salamat po sa mga mahalagang paalala pong ito. Salamat dahil ini-encourage niyo po kaming lahat, buong church, na matuto, Panginoon Ama, patungkol po sa biblical counseling. So we pray na lumago unang-una kami sa inyong salita at tulungan niyo po kami na maging kagamit-gamit sa bawat isa upang maihatid po namin ang bawat isa na lumago kay Kristo Jesus. Dahil ito po ang inyong tuon, ang inyong kalawalatian. Dahil sa paglago po ng bawat isa kay Kristo, it will bring glory to your name. So Lord, ang tuon po ng lahat ng ito is for your glory. So tulungan niyo po kami na maging isa as a church, na lahat po kami nagpapayuhan biblically, na lahat ng goal po namin, ang tuon namin sa aming relationship po dito sa church, ay hindi lang magsama-sama every Sunday, pero ang magtulungan sa isa't isa. Dahil lahat po kami ay may mga struggles din na pinagdaraanan. Tulungan niyo po kami na mag-humble, tulungan niyo po kami na mawala, Panginoon Ama, yung pride sa aming mga puso. Dahil ang katotohanan, Panginoon Ama, lahat po kami ay may mga pinagdaraanan. At kailangan po namin ang tulong ng bawat isa. Kailangan namin ang kanilang paalala na nagmumula sa inyong salita. Kailangan namin ang kanilang mga panalangin sa bawat araw upang kami ay makalakad ng tama, makasunod sa inyong salita at maluwalhati ka na lumalago kay Kristo Jesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.